Ilang oras na nagbantay sina Angeline, Denver at Candy sa labas ng ICU at maya-maya ngay dumating na ang maraming pulis at kasama nga ng mga ito si Paolo. Sige na, pumasok ka na sa loob, sabi ni Angeline kay Paolo. Salamat. Sagot ni Paolo dito at saka kumatok sa pintuan ng ICU ang isang pulis, saka ito pumasok sa loob kasama si Paolo. Pinapasok na rin nila sa loob si Angeline pero hindi pwedeng lumapit kay Christine dahil isa-isa lamang ang maaaring lumapit dito. Nasabi na rin kasi nila sa doktor ni Christine na darating nga si Paolo na galing sa kulungan. Agad din namang pumayag at malaman ng doktor ni Christine, lalo na ito ang ama ng batang dinadala ni Christine. Pero nasabi nga ng doktor na hindi rin to maaaring magtagal sa loob dahil masyalang ang kondisyon ngayon ni Christine. Pagkapasok ni Paolo sa loob, pinagsuot muna siya ng mga dapat isuot kapag lalapit sa pasyente at saka ito nag-alkohol ng maigi ng kanyang kamay at braso. Naratili lamang naman na isang pulis na nakatayo sa malapit sa may pintuan sa loob ng ICU, pati na rin si Angeline. Habang papalapit si Paolo kay Christine, kasabay rin ang pagpatak ng luha niya. Naaawa siya sa kalagayan ngayon ni Christine dahil napakaraming aparato pa rin nakakabit dito at meron pa ring benda ang ulo nito. Hindi niya akalaing makikita niya sa ganong kalagayan si Christine, gayong kilala niya ito bilang matapang at hindi nagpapatalo na babae. Oh my God, Christine! Dapat talaga pinigilan na lamang kita nang umalis ka. Hindi na sana yan nangyayari sa'yo. Umiiyak na sabi ni Paolo habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nahawak-hawak ang kamay ni Christine. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Mahal na mahal kita at handa ko maghintay na mahalin mo ako. Bakit ba kasi hindi mo ako magawang mahalin? Ginawa ko naman ang lahat para sumaya ka, pero bakit naging ganito? At hindi na nga maiwasan pa ni Paolo na mapahagulhol, lalo na nang dumako pa ang paningin niya sa impis pang tiyan ni Christine. Tahimik namang umiiyak si Angeline sa isang tabi habang pinapanood niya si Paolo. Halata mo naman sa binata kung gaano ito kamahal si Christine. Sadyang sarado lamang ang puso ng kapatid niya at tayong si Denver lamang gusto nito. Lumaban ka, Christine, please. Lumaban kayo ni baby. Hindi ko kaya kapag nawala kayong dalawa. Please, Christine, lumaban ka. Kahit akuin ko na lamang kasalanan mo, basta gumaling ka lamang. Umiiyak na sabi ni Paolo habang hinahalik-halikan niya ang kamay ni Christine. Mahal na mahal kita, Christine. Kung magigising ka man at hindi pa rin akong mahal mo, ayos lang sa akin basta buhay kang at ang anak natin. Sabi pa ni Paolo kasabay ng pagdampi ng labi niya sa labi ni Christine. Saglit lamang din naman nananatili si Paolo sa loob ng ICU at agad na rin siyang pinalabas dahil hindi rin siya maaaring magtagal doon. Pagkalabas ni Paolo ay saglit na muna siyang lumapit kay Angeline bago siya tuluyan na umalis ng ospital. Angeline, po pwede mong makiusap ulit sa'yo? Sabi ni Paolo kay Angeline. Ano yun? Tanong ni Angeline. Pwede bang balitaan mo ko sa lagay ni Christine at ng anak namin? Please, makikiusap ako. Gusto ko lamang malaman palagi ang lagay nilang dalawa. Please? Pakiusap pa ni Paolo kay Angeline dahil sobra siyang nag-aalala sa kalagayan ng mag-ina niya. Sige, babalitaan kita tungkol sa lagay ni Christine at ng mga bata. Sagot ni Angeline kasabay ng pagtango niya. Maraming salamat. Sagot ni Paolo dahil alam niyang hindi na rin siya mapakali sa loob ng kulungan kapag wala siyang balita tungkol kina Christine. Tatalikod na nga sana si Paolo na magsalita muli si Angeline. Paolo, kailangan na palang maoperan si Christine sa lalong madaling panahon dahil lalo nagiging komplikado ang lagay niya dahil sa mga binti niya. Sabi ni Angeline kaya naman napalingon muli si Paolo sa kanya. At ang tungkol naman sa bata, sabi ng doktor, lalo naman na nanganganib dahil sa kondisyon ni Christine ngayon. Dagdag ni Angeline, hindi naman na malaman ni Paolo ang sasabihin niya. Alam niya kung ano ang gusto na ipahiwatig ng sinabi ni Angeline. Sadyang hindi niya lamang ito kayang tanggapin. Basta, balitaan mo na lamang ang lagay ng mag-iina ko. Naluluhang sabi ni Paolo, saka siya tuluyang umalis doon, kasama ang maraming mga pulis na naka-escort sa kanya.
Naiwan naman muli si Angeline doon at maya-maya naman, dumating naman na ang kanyang mga magulang at agad niyang sinabi sa mga ito ang sinabi sa kanila ng doktor kanina. Nabanggit na rin niya na sa kanyang mga magulang ang tungkol kay Paulo. Nalulungkot ang mga ito dahil may handa naman pala na magmahal kay Christine. Yun nga lang, sarado talaga ang puso ng anak nila. Nagpaalam na rin naman si Kenny dahil gabi na rin naman at kaninang umaga pa rin naman siya naroon. Nagsabi na lamang siyang babalik siya kinabukasan para magbantay ulit kay Christine dahil wala na rin naman siyang ginagawa sa kanila. Lumipas pa ang isang araw at ganun pa rin ang kalagayan ni Christine. Nanatili pa rin tong walang mali at mas lalo napapadalas ang pagsisisure nito. Ang bata naman sa sinapupunan nito, mas lalo naapektuhan dahil sa kalagayan ni Christine ngayon. Sinabi na rin ng doktor na kailangan muna nilang unahin na putulin ang mga binti ni Christine para hindi na malason pa ang buong katawan nito. Medyo natagalan din talaga sila na isagawa ito dahil sa maaari talagang maapektuhan ang bata sa sinapupunan ni Christine dahil maraming gamot ang kailangan na iturok sa katawan ni Christine. Gayunpaman, hindi pa rin sila nakasisigurado kung makakasurvive pa rin ng bata pero kailangan na talaga nilang isagawa ang operasyon. Ang pamamagaan naman ng utak ni Christine ay pinag-aaralan pa nila kung anong mas mainam na gagawin pero kagaya nga na sinabi ng doktor kina Angeline at sa mga magulang niya na maliit na lamang ang tsansang makasurvive pa si Christine. Ngayong araw nga, nakatakda ng operahan si Christine sa binti nito. Naroon pa rin sina Angeline at Denver pati na mga magulang nila pati na rin si Candy. Pinagdarasal nila na sana malampasan ni Christine ito. Pinagdarasal din nila na sana makayanan din ng bata ang nasa sinapupunan ni Christine ito. Christine, anak, please lumaban ka. Kayanin mo to. Lumaban kayo ng baby mo, ha? Kausap ni Claudia kay Christine nang lapitan niya to sa loob ng ICU bago to dalhin sa operating room. Sa ilang araw kasing pamamalagi ni Christine sa ICU, ilang beses lamang pumasok si Claudia doon dahil hindi niya talaga kayang makita si Christine sa ganong kalagayan. Bilang isang ina, masakit para dito na ganon ang nangyayari sa kanyang anak. Maya-maya kinuha rin naman si Christine sa ICU at agad na dinala sa operating room upang putulin nga ang dalawa nitong binti. Matyaga namang naghihintay si Angeline at ang kanyang mga magulang sa labas ng operating room. Makalipas naman na ilang oras ay may mga nagsipasok muling mga doktor at nurse sa loob ng operating room. Doc, kamusta po ang anak ko? Agad na tanong ni Claudia sa doktor pagkalapit niya rito. Successful naman po ang ginawa naming pagtatanggal sa binti ng inyong anak. Nakangiti pang sagot ng doktor kay Claudia. Kaya naman parang nabunutan din ang tinik sa dibdib sina Angeline at ang mga magulang niya at tila ba nakahinga sila ng maluwag dahil sa ibinalita sa kanila ng doktor. Salamat po, Doc. Salamat po talaga ng marami. Mangiyak-iyak pa na sabi ni Claudia sa doktor. Bagya namang tumango ang doktor sa ginang, tsaka itong umiti na mapakla kaya naman nagtataka itong tiningnan ni Angeline. Doc, may problema po ba? Hindi na naiwasang itanong ni Angeline sa doktor na mapansin niya na bigla nang lumungkot ang mukha nito. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ng doktor ni Christine. Ang bata po kasi sa sinapupunan ng pasyente ay hindi na po kinaya pa. Habang sinasagawa kasi namin ang operasyon kay Miss Christine, tuloy na pong bumigay ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sagot ng doktor kay Angeline. Parang bigla namang nabingi si Angeline sa sinabi ng doktor, pati ang kanyang mga magulang biglang natigilan dahil dito. Po, ano pong ibig ninyong sabihin, Dok? Pakipaliwanag naman po ng mabuti sa amin. Sagot ni Angeline. I'm sorry pero hindi po kinaya ng bata. Wala na po ang baby ni Miss Christine. Seryoso nang sabi ng doktor kina Angeline. Di na ba kaagad naka-MX ni Angeline dahil sa pagkabigla sa sinabi ng doktor sa kanila. Maya-maya po ibabalik na po namin si Miss Christine sa ICU. Sabi pa ng doktor kina Angeline nang di na nakapagsalita ang mga ito. Maiwan ko na po muna kayo. Pagpapaalam ng doktor at saka ito muling pumasok sa loob ng ICU para sikasuhin na si Christine. Nawala ng doktor halos mabuwal sa kinatatayuan niya si Claudia. Buti na lang talaga nasa likuran nito ang kanyang asawa at nasalo siya. Agad naman nilang pinaupo si Claudia. Diyos ko,
Sana naman makayanan pa to ni Christine. Sana naman lumaban pa rin siya. Umiiyak ng sabi ni Claudia. Di naman na napigilan pa ni Angeline ang maluha dahil sa awa sa kanyang kapatid at pamangkin. Di niya akalain na isang wala pa man lang kamuwang-muwang na bata na sinapupunan pa ng ina nito ay madadami rin dito sa nangyari kay Christine. Halos isang oras na lumipas bago nalabas si Christine sa operating room at muling dinala sa ICU. Christine, lumaban ka ha? Please lumaban ka. I'm sorry kung nawala ang baby mo. Gustuhin man namin na ilaban siya pero hindi na talaga kinaya ng baby mo. I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Angeline kay Christine na wala pa ring malay hanggang ngayon. Agad kasi siyang pumasok sa loob ng ICU pagkadala kay Christine dito. Gusto niya kasing makita ang kalagayan ng kanyang kapatid. Pero parang mali ata ang ginawa niyang desisyon na yon. Dalawang awa siya sa kondisyon nito. Kitang-kita kasing wala na nga itong mga binti. May balot pa ng benda kung hanggang saan ito pinutol. Nanatili pa rin ang mga aparatong nakakabit dito, pati na rin bandage na nasa ulo nito. Habang nasa loob ng ICU si Angeline, sakto naman dumating ang doktor ni Christine para tingnan to. Kaya tabi muna si Angeline para bigyang daan kung ano mang ginagawa ng doktor. Tahimik lang namang nakatayo si Angeline sa gilid ng kama ni Christine. Nakita niyang sumenyas ang doktor sa kanya, kaya naman sumunod siya dito. Agad namang napansin ni Angeline ang lungkot sa mukha ng doktor kaya hinihintay niya kung namang sasabihin nito. Bilang narito naman po kayo, sa inyo ko na po ito sasabihin. Comatose na po ang pasyente at mas lalo po naging kritikal ang kondisyon niya ngayon. Dahil sa napapadalas nga po ang pag-seizure niya, pagpapaliwanag ng doktor kay Angeline sa kalagayan ngayon ni Christine. Kaya rin po pinamadali na po namin na may sagawa ang pagputol sa binti ng pasyente dahil na rin po para maiwasan ang pagkalat pang lalo ng lason sa katawan niya dahil mas lalo po magiging kritikal ang lagay niya kapag po nangyari yon. Pasensya na rin po kayo kung di na po namin naisalba pa ang bata dahil ito na rin po talaga ang kusang bumigay, dagdag pa ng doktora. Wala na po bang ibang paraan para po gumaling ang kapatid ko? Naluluhan ang tanong ni Angeline sa doktor. Sa ngayon po, ginagawa po namin lahat ng aming makakaya. Kanina nga lang po habang inooperahan namin siya, ay nag-seizure na naman siya at mabuti na lamang po talaga hindi naapektuhan ng operasyon. Sagot pa ng doktor. At isa po pala, bumabagal na rin po ang pagtibok ng puso ng pasyente. Pwede po natin siyang kabitan life support pero hindi ko rin po masisigurado sa inyo kung makakasurvive pa siya o hindi na. Kaya ngayon pa lamang po sinasabi ko na to sa inyo para po mahanda nyo na rin ang mga sarili ninyo sa maaari pong mangyari sa pasyente, dagdag pa ng doktor. Hindi naman na napigilan pa ni Angeline ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Nagpaalam na rin naman ang doktor kay Angeline kaya naman bumalik si Angeline sa tabi ni Christine. Christine, tatandaan mo to ha? Mahal na mahal ka ni ate. Kahit ano pa mang nangyari sa atin, alam ko naman na may kasalanan din ako sa'yo kaya humihingi ako ng tawad sa nagawa ko. I'm sorry, Christine. Umiiyak na sabi ni Angeline kay Christine habang hawak-hawak ito ang kamay ng kanyang kapatid. Naramdam niya na malamig iyon. Ilang minuto pa siyang nanatili doon at kinakausap niya si Christine na wala pa ring malay at hindi na niya alam kung naririnig ba siya nito. Pagkalabas ni Angeline sa ICU, naabutan niya ang kanyang ina na nakatulog na sa balikat ng kanyang ama. Napabuntong hininga na lamang siya dahil hindi niya alam ngayon kung paano ba niya sasabihin dito ang tungkol sa kalagayan ni Christine ngayon. Naupo na lamang muna si Angeline sa tabi ni Denver. Ayaw mo bang pumasok sa loob? Ayaw mo bang makita man lang kapatid ko? Sabi ni Angeline kay Denver. Mahina lamang ang boses niya nang sabihin yon. Sapat lang para marinig ito ni Denver. Nasa kabilang banda kasi ang pwesto ng magulang ni Angeline, kaya hindi rin talaga sila maririnig ng mga ito. Napabuntong hininga naman si Denver, saka siya tumayo at pumunta sa loob ng ICU. Pagkalapit ni Denver kay Christine, pinasadahan niya ng tingin ito mula ulo hanggang paa. Sa dumako ang tingin niya sa may tuhod nitong may benda, kaya naman napabuntong hininga siya. Di niya rin akalain nga abot pa sa ganito ang mangyayari kay Christine. Alam mo, naminahal kita noon, Christine. Pero sorry kung biglang nabaling ang pagmamahal ko sa kapatid mo. Alam ko na nasaktan kita at sana'y mapatawad mo pa ako. I'm sorry, Christine. Alam ko namang kasalanan ko rin to pero anong gagawin ko kung hindi na kita mahal?
Ayokong maging madaya sa'yo dahil meron naman ng tao na mas deserve mahalin mo kaysa sa akin. Kung sana nakinig ka na lang sa amin noon pa, hindi na sana to mangyayari pa sa'yo. Sabi ni Denver kay Christine at dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Kasabay ng pagpatak ng luha niya dahil totoong naaawa siya sa kalagayan ni Christine ngayon. I'm sorry, Christine. Sabi pa ni Denver, tsaka niya pinunasan ng luha niya. At agad lumabas ng ICU at muli bumalik sa kinaupuan niya kanina sa tabi ni Angeline. Katahimikan naman ang namayani sa kanila doon hanggang magising na ang ina ni Angeline at agad nang dumako sa kanya ang tingin nito. Kamusta ang kapatid mo sa loob? Medyo umayos ba man lang ang lagay niya? Tanong ni Claudia kay Angeline. Agad namang tumayo si Angeline at tumapit sa gawin ng kanyang magulang. Sumunod din naman sa kanya si Denver. Hindi pa kaagad na nakaimik si Angeline dahil hindi niya alam kung paano ba niya sisimulang sabihin sa kanyang magulang ang sinabi ng doktor sa kanya kanina. Nagpakawala na isang malalim na buntong hininga si Angeline, tsaka siya tumingin sa kanyang mga magulang. Mom, kinausap ako ng doktor kanina. Nauutal pa na sabi ni Angeline. Naghihintay naman sila Claudia sa sunod na sasabihin ni Angeline tungkol sa lagay ngayon ni Christine. Comatose na po si Christine, Mom. Sabi ni Angeline kasabay ng pagpatak ng kanyang luha. Sabi po ng doktor, kailangan na po nating ihanda ang mga sarili natin sa maaaring mangyari kay Christine. Bukabagal na rin daw po kasi ang pagtibok ng puso ni Christine. Pwede naman daw pong kabitan si Christine ng life support pero wala pa rin pong kasiguraduhan kung makakaligtas pa siya o hindi. Dagdag pa ni Angeline. Di naman na napigilan pa ng ina ni Angeline ang mapahagulhol dahil sa sinabi ni Angeline. Hindi niya matanggap ang kung anumang maaaring mangyari kay Christine ngayon. Wala na bang ibang paraan? Diba, natanggal naman na mga binti niya, bakit ganun pa rin? Umiiyak na sabi ni Claudia. Mom, natanggal man po ang mga binti ni Christine pero ang pamamaga ng utak niya hindi pa rin po nawawala. Mas lalo pa araw pong lumalala dahil napapadalas pong pagsisisure niya. Sagot ni Angeline sa kanyang ina. Hindi. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang may mawawala ni isa inyong mga anak ko. Hindi ko kakayanin. Humahagulhol na sabi ni Claudia habang yakap siya ng kanyang asawa. Claudia, alam kong mahirap. Kahit ako nasasaktan na rin sa nakikita kong kalagayan ni Christine. Pero kung hanggang doon na lamang talaga ang buhay ng anak natin, tanggapin na lamang natin. Kesa naman makita natin siyang nahihirapan ng ganyan. Sabi ni Rowell kay Claudia habang yakap-yakap niya ito. Hindi ko kaya, Rowell. Hindi ko kaya. Humahagulgol na sabi ni Claudia. Kakayanin mo. Kayanin natin, Claudia. May isa pa tayong anak. May mga apo pa tayo. Kaya mas mabuti pa na unti-unti na nating ihanda ang mga sarili natin sa maaaring mangyari kay Christine. Pag-aalo pa ni Rowell sa kanyang asawa. Lalo namang napahagulhol ng iyak si Claudia at hirap niyang tanggapin ang maaaring mangyari kay Christine. Di na rin naman napigilan pa ni Rowell na maiyak dahil sa sinapit ni Christine. Masakit din naman to para sa kanya pero kailangan niya magpakatatag ngayon. Hindi naman na umalis pa ron si Claudia at kahit pilitin ni na Angeline na umuwi muna ito para makapagpahinga, ayaw na nitong umalis pa doon sa labas ng ICU. Pumasok na rin to sa loob ng ICU pero saglit lamang ito doon dahil hindi raw nito kayang makita si Christine sa ganong kalagayan na wala na ngang mga binti. Sina Angeline at Denver naman umuwi na rin dahil gabing-gabi na at tumawag si Lydia sa kanila. Hinihintay daw sila ng kambal, kaya naman nagpaalam na muna sila sa mga magulang ni Angeline. Kinabukasan naman, bago pumunta ng ospital sila Angeline at Denver, naisipan ni Angeline na puntahan muna si Paolo sa kulungan upang sabihin dito ang kalagayan niya ni Christine at ibabalita niya rito ang tungkol sa nangyari sa baby na nasa sinapupunan pa ni Christine. Pagkarating nila doon, saglit lamang din silang naghintay. Agad na ring lumabas si Paolo at agad nang naupo sa kaharap na upuan nila. Bakas pa sa mukha ni Paolo ang pagkasabik na makibalita sa kalagayan ni na Christine ngayon. Kamusta si Christine? Kamusta ang baby namin? Agad na tanong ni Paolo kay Angeline. Napansin naman ni Paolo na malungkot ang mukha ni Angeline at lumingon pa to kay Denver kaya parang bigla siyang kinabahan sa maaaring sabihin nito sa kanya ngayon. Paolo, naoperahan na nga pala si Christine at tuluyan ng pinutol ng mga binti niya.
Panimula ni Angeline. Mataman naman siyang tinitigan ni Paolo habang naghihintay ng kasunod niyang sasabihin. Ang tungkol naman sa bata, Paolo, I'm sorry pero wala na yung bata. Habang inooperan si Christine, tuluyan nang bumitaw yung bata. Malungkot na pagbabalita ni Angeline kay Paolo. Natigilan naman si Paolo at tila pa bigla siyang nabingi dahil sa sinabi ni Angeline at hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang sabihin kay Angeline. Masaya na siya sa kaalaman na magkakanak na sila ni Christine kahit wala pang kasiguraduhan na makasurvive nga ang mag-ina. Pero iba pa rin talaga ang pakiramdam niya kapag ibinalita na sa kanya ang ganong klaseng balita. Napabuntong hininga naman si Paolo para pakalmahin ang kanyang sarili kahit gustong gusto niya nang humagulhol ng iyak dahil sa nangyayari sa kanilang anak na Christine. May ilang butil ng luha ang lumanda sa pisngi ni Paolo pero agad na rin naman niya yung pinunasan. Si Christine, kamusta siya? Tanong pang muli ni Paolo. Lalo naging kritika ng lagay ngayon ni Christine. Pagkatapos nga niyang moperahan kahapon, dineklara na nga siyang comatose ang doktor. Buwabagal na rin ang pagtibok ng puso niya kaya pinapaghanda na kami ng doktor sa maaaring mangyari kay Christine anytime, sagot ni Angeline. Tuluyan na ngang umalpas ang luha na kanina pa pinipigilan ni Paolo dahil sa kanyang narinig. Napahagulhol pa siya ng iyak at wala na siyang pakialam sa makakakita sa kanyang itsura ngayon dahil totoong nasasaktan siya sa nangyayari ngayon kay Christine. Sobrang mahal na mahal niya kasi si Christine at kahit ayaw nito sa kanya, mas pinili niyang maghintay na suklian ng dalaga ang pagmamahal niya. Pero mukhang wala na talagang pag-asa na masuklian ni Christine ang pagmamahal niya rito. Pinabayaan naman nila Angeline na umiyak si Paolo dahil alam naman nila kung gaano ito nasasaktan ngayon, lalo na't wala na pala ang sanggol sa sinapupunan ni Christine. Di na rin naman nagtagal si Angeline at Denver doon at umalis na rin sila dahil kusa na rin nagpapasok sa loob ng kulungan niya si Paolo. Bago rin sila umalis sa presinto, binalita na rin kay Angeline na may lead ng araw ang mga ito sa kinaroroonan ni Edward ngayon. Kaya ang tanging hiling na lang ngayon ni Angeline, mahuli na si Edward ang iba pa nitong mga kasamahan. Dahil isa rin pala si Edward sa mga wanted ngayon dahil sa napakarami nitong kaso dahil sa mga illegal na gawain nito. Pagkarating nila sa ospital, naroon pa rin ang mga magulang ni Angeline. Pinipilit pa ni Angeline na umuwi muna ang mga ito pero ayaw talaga ng kanyang ina at ang gusto, naroon lamang siya sa labas ng ICU kahit na hindi nakikita si Christine. Hindi naman na pinilit ni Angeline ng kanilang ina dahil mukhang wala talaga tong balak umalis doon kaya hinayaan na lang din ni Angeline na magstay ang mga ito ron. Ilang oras na rin silang nakaupo lamang doon at tahimik na nagbabantay sa labas ng ICU. Si Denver may daladalang laptop at doon na lamang nagbabasa ng ibang mga reports na kailangan niyang basahin. Ayaw niya kasing iwanan si Angeline ngayon, kaya kahit marami siyang trabaho, pinilit niyang samahan palagi si Angeline, dahil ngayon siya higit kailangan ni Angeline. Maya-maya nagulat naman sila sa sunod-sunod na pagdating ng mga doktor at nurse. Nagmamadali pa mga itong makapasok sa loob ng ICU. Kaya naman nagkakatinginan na lamang sila doon dahil hindi rin naman nila alam ang nangyayari sa loob. Nang may nakita si Angeline na lumabas na nurse mula sa loob ng ICU, ay agad niya itong nilapitan. Nurse, sandali, ano nangyayari sa loob? Bakit ang dami yatang pumasok na doktor? Agad na tanong ni Angeline sa nurse nang harangan niya ito sa daraanan nito. Nag-seizure po kasi ang pasyente sa loob. Tumigil ang pagtibok ng puso kaya po rin-revive siya ng doktor na pumasok sa loob. Sagot ng nurse. Sige po ma'am, maiwan ko na po muna kayo. Pagpapaalam na ng nurse at dala ito kaagad na umalis at humarap kina Angeline. Sandali namang natigilan si Angeline at di nakagalaw sa kinatatayuan niya kaya agad siyang nilapitan ni Denver. Ang ina naman ni Angeline ay dali-dali nang lumapit sa pinto ng ICU para sumilip sa loob at kitang-kita nga nito. Pilit na nire-revive ng mga doktor si Christine at kitang-kita rin niya ang flatline sa machine na nakabit kay Christine, indikasyon na wala na nga itong buhay.